Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa National Integrated Fisheries Technology Center. Nandito sa Dagupan City. At ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay yung talaisdan. Ang talaisdan ay isang sistema ng pag-aalaga ng mga organismo sa aquaculture ng kombinasyon o integrated. Katulad ng isda, alagaan natin siya kasabay ng talaba. Kaya't doon nagmula yung pangalang talaisdaan. Ang sistemang ito ay naglalayon para mabawasan yung impact ng aquaculture sa ating river system or aquatic bodies of water. Ito rin ay paraan upang pakinabangan natin yung mga available na pagkain ng alaga nating talaba doon sa environment. Kung bibigyan natin ng kombinasyong pag-aalaga o pamamaraan itong dalawang organismong ito, ang talaba at ang isda, ay mas nababawasan natin yung impact ng aquaculture, yung negative impact ng aquaculture sa environment. At the same time, nadadagdagan ng kita yung ating mga fish farmers. So sa kombinasyong ito, nag-aalaga tayo ng sabayan ng isda at ng talaba. Sa sabayang pag-aalaga din, makikita natin o maiingganyan natin yung mga nagtatalaba sa Pilipinas na bigyan ng pansin yung industriya ng talaba dahil isa ito sa mga organisms or aquaculture technology na hindi umaabante sa Pilipinas. Dahil karamihan ng talabahan dito ay nasa backyard level lamang. Dito sa talaisdaan, mapipilitan yung ating magtatalaba na asikasuhin din yung talaba dahil napipilitan silang pumunta doon sa kanilang alagaan araw-araw dahil sa alagang isda. Itong talaisdaan isang malagang technology kasi nagkaroon ng maling idea na yung talaba ay isa sa mga nakasasama or nakadudumi ng environment. At karaniwang nagiging programa ng ating mga local government units ay yung magtanggal ng mga fish cages at fish pen dahil sa pagtaas ng level ng pollution, dulot din ng aquaculture. Dapat nating maintindihan na ang talaba ay isa sa mga organisms na filter feeders at dahil dun sa feeding behavior na yon, nakalilinis sila ng malaki, significantly ng ating river system, mga water bodies. At mahalaga yon para ma-maintain natin yung health o yung kalusugan ng ating mga kailugan. Dito ay tinuturuan natin sila ng responsible aquaculture practices in the way na ginagamit nila yung river sa pag-aalaga ng isda, but at the same time nag-i-introduce sila o nag-aalaga sila ng mga organisms katulad ng talaba at tahong na po pwedeng maglinis ng ating kailugan. Sa sistemang ito, inaakala namin o inisip namin na matutulungan yung oyster industry from the traditional level, tataas din yung antas nito at sa ngayon nga ay nagbibigay tayo ng samples ng mga depurated oysters sa mga mahal na mamahaling restaurant. Katulad din ng level na nangyayari sa ibang bansa. So, ang layon din dito ay turuan sila na yung dami ng isdang aalagaan per unit area sa cages ay hindi dapat sobrang dami. Dahil kung sobrang dami naman, alam natin na about 30% ng feeds na ginagamit ay napupunta lang sa environment, natatapon at nakakatulong ito upang lalong sumama yung pollution level ng ating kailugan. But with this combination, ang ibang feeds na natatapon ay po pwedeng magamit ng talaba. At the same time, yung nutrients ng decomposition, yung pagkabulok ng mga
lumang pagkain at kasabay dito yung dumi ng isda ay napapakinabangan din ng talaba. At the same time sa atin, yung talaba naman ay kinakain natin at mapapakinabangan din sa industriya katulad ng paggagawa ng oyster paste at iba pang produkto. So, ang isa pang major reason kung bakit natin inintroduce itong technology ay para matulungan yung mga nag-aalaga ng isda sa mga kailugan. Kailangan ayusin natin yung kanilang kita, yung dagdagan natin yung kanilang livelihood opportunities na makatutulong din para isulong yung industriya ng pangisdaan sa Pilipinas. Isa sa karaniwang problema ng fish kill ay yung algal bloom. Ito yung pagdami ng microalgae at iba pang maliliit na organismo sa tubig na maigsi lamang ang buhay, naabot lang na mga 6 na araw. At kung sabay-sabay silang dadami at sabay-sabay silang namamatay, ito ang nagiging dahilan ng oxygen depletion, dissolved oxygen depletion. Ang kasunod na problema natin ay fish kill. So nakita ito sa pag-aaral na ginawa ng ating center at ng mga scientists from Norway na kaya nagkaroon ng malaking problema ang Bulinaw fish cage area ay dahil sa algal bloom. Dahil din dun sa dumi na ibinibigay nung operation ng mga fish cages. Sa Dagupan, hindi gaanong naging problema ang fish kill. Although, panaka-naka ay nagkakaroon din ng fish kill problems dito. Dahil sa mga talaba. Nakakita natin na magmula nung mga ilang dekada ang nakaraan ay masigla na ang pagtubo ng talaba dito sa Dagupan. At ito ay nakatulong upang mamintina ang quality ng tubig dito sa Dagupan. Napakadali lang po ng sistemang ito. Una, ang pag-usapan natin ay yung engineering design ng cage. Ang ginamit po namin ay yung dati ng disenyo ng cage na circular. Meron po siyang diameter na 10 meters. Ito po yung karaniwang ginagamit sa Bulinaw at sa iba pang panig ng Pilipinas. Dali lang pong bilogin yung, mas matibay po ang bilog at mas maraming kargang isda. So kaya't at mas madali pong maintain ang bilog na alagaan o fish cage. Dahil doon po ay pinili natin yung bilog na gawing hugis ng ating kulungan. Doon po sa paikot ng bilog ay maglalagay tayo ng kawayan na mga 2 metro at kalahati ang haba. Sa buong cage po nakapaglalagay tayo ng 50 o 50 kawayan. At isang kawayan po pwedeng maglagay ng alagaan ng talaba na 5 hanggang 7 na strings. Bawat string po ay kikita tayo ng or makakapagparami tayo, makakapagpalaki ng 5 kilong talaba bawat isang string. At dito po sa 4 na buwan ay maaari tayong umani ng 1,700 kilos na talaba. Doon naman po sa cage, ang itinuturo po nating sistema ay doon sa magaan na density lamang. Ibig sabihin, hindi po ito yung highly intensive na pag-aalaga ng bangus o pag-aalaga ng isda. Ang inilalagay lang po natin na lamang isda dito, kung tilapia man yan o siganid, malaga, sibas, ay 5,000 pieces lamang. At kung sa ganyang dami, hindi po bababa sa 1 tonelada ang aanihin nating isda sa isang pag-aalaga. So, pagsasamahin po natin yung dalawa, yung kita natin sa talaba at sa isda ay madadagdagan po ng mahigit kalahati yung kita.
natin sa pag-aalaga ng talaba at pag-aalaga ng tilapia. Sa engineering design po na bilog, madali rin pong maglinis ng cage. Karaniwan pong nagiging problema sa paglalagay ng talaisdaan sa river system ay yung mga basura na kuminsan dumidikit doon sa ating cage. Kung ito po ay bilog, madali nating ikutin yung cage at yung dumikit na mga basura, plastic man yan, kung ano man, ay madaling matanggal. Ganon din po yung makatutulong din po yung pag-ikot ng ating cage doon sa growth ng ating talaba. Dahil yung dati na nasa likod, pupunta sa harap. So, mas gaganda po yung ating pag-aalaga ng talaba. Sa sistema din pong talaisdaan, ay mapipilitan yung ating nagtatalaba na bisitahin yung talaba. Kasi po yung talaba, kailangan nililinis din po ng barnacles. Merong mga dumidikit na organisms na pumipigil sa paglaki ng talaba. Kailangan din pong alisin yung mga ibang uri ng shellfish katulad ng pero low value, katulad ng tawag namin dito ay campis, para gumaan yung talabahan natin. Kasi kung mabigat, lulubog po yung talaisdaan at yung growth, yung paglaki ng ating talaba ay mapipigil din. So, nagiging mas scientific po yung pag-aalaga ng talaba ng ating mga farmers at sa sistemang ganyan na pagbibigay ng pansin doon sa pag-aalaga ng talaba, mas lalaki po yung kita ng ating mga oyster farmers.